Hi guys! Gusto nyo rin pa magpagawa ng mini pool sa inyong tahanan? Napakarami po kasi nagtatanong kung paano daw po ito nabuo, sino ang gumawa, ano-ano ang mga materyales, at magkano nga ba ang lahat-lahat ng mga nagastos dito. At sa video nga po na ito ay ipapaliwanag ko po ang lahat ng aking mga nagastos simula pansimula hanggang sa matapos ang pagpapagawa nitong aking mini pool. Disclaimer lamang guys, dahil ang mga presyo po na ipapaliwanag ko sa inyo ay base po sa kung magkano po talaga ang pagkakabili ko. Dahil may ilang lugar po na maaring mura dito pero mahal sa inyo, o di kaya naman ay mura sa inyo pero mahal sa amin. May mga pagkakataon din po na mga pinapabago, pinapauli. Kaya ganito na lamang po ang inabot ng aking pagpapagawa nito. Hi guys! Sa mga nagtatanong po kung magkano ba talaga ang nagastos ko dito sa aking mini pool. So eto na guys, hawak ko na po yung mga resibo. Ito lang yung mga resibo na itago ko. Hindi ko na po talaga makita yung iba. Wait lang guys, umuulan. Itutuloy ko po dun sa may taas. So ayan, dito ko na po itutuloy itong mga pagpapaliwanag ng mga nagastos ko para po sa aking mini pool. Bali po, isinulat ko po lahat dito ng mga materyales. So, may mga binili ako sa hardware, may binili ako sa lipa, sa palengke, may binili din po ako mga halaman, mga pang-design. Bukod po ang binili ko sa Shopee, sa TikTok Shop. Tapos bayad ko pa sa mga naghakot, tapos yung labor. Tapos, ang bilang naman po ng hollow blocks na aking nagamit doon is 200 pieces. So, bakit 200? Ang lit-lit lang naman ng mini pool. Kasi meron pa akong ginawang bakod na para sa mga lalagyan ng halaman. Tapos yung harang. So hindi lang naman yung mini pool yung aking pinagawa. Tapos yung step ng pool at yung pinakaupuan sa loob ng langoyan. Bale nakailang pa deliver din po ako ng buhangin, kaya umabot po siya ng 2 cubic na buhangin. Tapos yung semento ko naman na order, tinangutal ko na lang kasi pautay-utay yung pagbili. Naka 21 po ako na sako ng semento at 15 pong balot ng Sahara. Bumili rin po ako ng 5 bistay at bumili din po ako ng grava. So dahil hiwa-hiwalay naman po yung resibo noon ay pinagsama-sama ko na para mabilang kung ilan talagang materyales ang aking mga nabili. Tapos yun naman po sa PVC pipe kasi ang dami pong pinagdaan ng PVC kung yan, nakailang trial. So bumili po ako ng mga elbow, T, faucet, tapos yung gate bulb. Ang gate bulb ko po na nandoon ay 4. Pan-drain at saka yung sa filter na para na on at off ko po siya. Doon po sa una ko pong binili, sa suma total ng mga hollow block, semento, Sahara, bistay, graba, ang inabot po niya ay 16,545. Tapos yun naman po mga PVC ay 750. Tapos yun naman po sa iba't iba pa mga hardware na binilhan ko at saka yung mga wire, bakal, pintura, varnish, hose, tapos yung mga pambakod. Ang suma total po noon ay 5,857. Then guys, bakit naman naging presentable ang aking mini pool ay dahil sa mga design niya, sa mga halaman, sa mga kung ano ang pinaglalagay ko doon. So, ito na may nasa sa inyo na kung bibili din kayo. Kasi yung sa halaman po, sa halaman, bato, paso, ay umabot po siya ng 6,350. Kasi doon pa nga lang po sa palm tree, na binili ko na malaki na ay umabot na po agad siya sa 1,500. Yung malaking paso naman ay nabili ko ng 1,000. Isang paso lang po yun. Ay ang dami ko pang pabalik-balik sa mga bilihan ng halaman kasi natuwa ako sa ganito. Bumili ako ng mga ferns. Kaya yun, umabot po siya ng 6,350. Then sa tiles naman po ay umabot lamang po ng 3,000 kasi maliit lang naman po yung pool. So, yun lang. Then yung mga sumunod naman na araw ay nagastos ko naman po is 1,536. Ito po ay mga halaman, mga pandisenyo po sa aking mini pool. Then eto naman po, medyo malaki-laki naman po ang nagastos ko sa pagbili ko sa online shop, sa Shopee. So yung filter pump na binili ko po na tawag dito, yung filter pump po na ginagamit ko ngayon ay yun po talaga ay para sa inflatable pool. So ginamit ko lang siya doon kasi ito yung pinakamura na filter. Na kung saan, nabili ko po siya ng 4,682. So, kulang-kulang 5,000 na po agad yun. Yung shower, 131. Tapos yung mga PVC para po doon sa filter pump na yon kasi madami nga siyang dadaan na tubig. Tapos yung waterproof glue, transparent waterproof glue, steel cover. Tapos yung mga solar ko pa, iba't iba po yun. May solar na para sa ilaw na yung malaki, na may malapad na panel light. Tapos yung solar na iba-ibang kulay, yung nagpapailaw sa aking mini pool. Tapos bukod pa po yung solar na nakadikit dun sa kahoy na 2 dim light. Tapos bukod pa po yung submersible water pump. Yun naman po yung para sa waterfalls. So ang inabot po nito sa Shopee ay 9,321. Ayan.
So, yun po yung total sa Shopee. Then, bukod pa po ang binili ko sa TikTok Shop. Dami ko binilhan, no? Sa TikTok Shop, bumili po ako ng net. Yung anong tawag dito? Sunshade. Sunshade tawag ba? Yun, nabili ko po siya ng 700 kasi 2 peraso po yun na malapad. Hindi siya yung mga buy one take one na may liit. So, yung 2 malaki na po ang binili ko, kaya 700. Tapos yung extension na nagdudugsong para mapagalaw yung aking mga waterfalls, ganyan, 250. Bumili rin po ako ng fake na Bermuda grass. So, nagkakahalaga po siya ng 990. Tapos, yun nga, nag-additional po ako ng solar. Sa TikTok Shop ko po yung binili na 550. Tapos, yung chlorine naman po para sa aking mini pool ay 200 lamang po. Ang inabot po sa aking TikTok Shop ay 2,690. O, diba? Grabe, napapaisip kayo. Ang gastos pala magpagawa ng ganito. At yung mga additional expenses po, kagaya na lamang po na nabayad po ako ng mga maghahakot kasi malayo naman po yung bahay namin sa kalsada. So, napakabigat ng mga materials na to. So, ibinabayad ko na po siya. Yung day 1 po ay inabot lang po siya ng 1,000 sa pahakot. Second day ay 1,500 kasi medyo naparamelt yung mga materials. Tapos yung third day, dahil kakonti, ay 1,000 lang po din. 1,000 lang din po ang aking additional na bayad sa pahakot. Then, ngayon naman po ay dadako po tayo sa labor. Ito naman pong labor na ito ay decision kong ito yung i-price kasi ito lagi yung ipina-price ko sa aking pinsan kasi kamag-anak ko naman po. So, yung aking, 2 lang po ang aking manggagawa. Yung isa ay, ang per hour ko sa kanya ay 800. Tapos yun namang isa, nakatulong niya ay 600 po. So, 2 weeks po ang inabot ng paggagawa ng aking mini pool. Hindi po siya straight na 2 weeks. So, may araw na hindi na nagagawa. So, the next day, the next week, ganyan. So, pinagdugsong-dugsong malaman din po. Kaya umabot po siya ng 2 weeks. So, yun, 14 times 800. Tapos, yung sa isa naman ay 8 araw po siya na nakatulong doon. So, 8 times 600. Tapos, doon naman po sa isa ko pa pong tito na siyang nag-tile sa aking mini pool. Bale, 1 araw lang naman po niya nagawa yon ay umabot po ng 700 lang po ang hiningi niya sa akin. Kaya, yung total po ng labor lang po na nagastos ko dito ay 15,500. At ito pong lahat ng presyong ito na sinabi ko sa inyo ay base lamang po dito sa mga resibo, dun sa mga receipt na meron ako sa aking cellphone. So, hindi ko na po talaga maalala yung iba ko pa pinagkagastusan. Hindi pa po kasama dyan yung aking pa-lunch or pa-merienda, yung mga ipinapamasahe ko papunta dito, papunta doon, sa mga pagbili. Kaya hindi talaga ako sure dito sa sasabihin kong price. Dahil baka hindi kayo maniwala na ganito lang yung inabot ng aking pagpapagawa ng mini pool. O kaya, ganyan ba talaga kalaki yung presyo? Ayun talaga. May resibo akong hawak dito eh. Yun din kasi yung reason kung bakit ang tagal ko pong hindi nagawa yung content na to kasi nga, nawawala yung mga iba resibo na hindi ko na po napasama dito kasi baka hanapin nyo. Paano? Nawawala na nga. So, yung total po dito ay 65,049 pesos. Ayun, bigla ko naalaala, may mga bricks pa nga pala akong pinalagay dun sa gilid. Magkano ang inabot nun? O, diba guys, may mga naaalala pa akong materials na nabili na hindi pa nakalista dito. So, kung susumahin, kung kayo magpapagawa ng ganun talagang itsura, so, baka abutin siya ng 70 to 80, at least overall na. May mga design na, may filter pump na din. May mga nagko-comment po sa akin, nagme-message na kung pwede rin daw po magpagawa ng mini pool. Kagaya sa kung sino ang gumawa nung sa akin, hindi ko po talaga nire-recommend na yung aking disenyo, yung aming nabuo, kasi hindi po kami perfect. So, madami pa kaming mga pagkakamali sa nagawa namin yon. So, kung ako po ang tatanungin, mas better kung kayo na lang po yung humanap ng ibang mas professional na gumagawa ng swimming pool or yung mini pool na ganyan. Kasi baka at least makakamura kayo, and at the same time, hindi kayo mapapadoble-doble pa ng paggagawa kasi ilang beses ko pong pinaulit kasi may leak, may kulang sa process, kaya mas maigi na yung doon na po kayo sa maalam talaga, at least nagagabayan kayo sa mga gastusin. Dahil ito naman pong aking mini pool na ito ay ginawa lang po namin as DIY or try lang kung magkano talaga yung aabutin, then hindi naman namin in-expect na ganun pala ang gastos dito. At ganun naman talaga po nagpapagawa. Kung ito yung na-budget mo, kailangan mo pa siyang i-times 2 or i-times 3 dahil meron tayong mga hindi inaasahan na gastusin pa.
May mga times na nagawa na, tapos mapapaisip ka pa na, pwedeng dagdagan pa nito, ganyan, bili pa tayo nito, ilagay natin to. So, yun lang. Ang mahalaga ay nagustuhan ko yung outcome ng aking mini pool at masaya ako sa naging result. Yun lang po. Bye!